Pinalaga ng Malacanang ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos laban sa administrasyon sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi. Matatanda ang binatikos ng Senadora ang pamahalaan at sinabing tulog at lasing sa kapangyarihan ang kasalukuyang administrasyon. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi lamang fake news kundi paghahasik din ng puot ang mga naging pahayag ng Senadora. Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Hindi rin umano alam ng opisyal kung nagbubulag-bulagan lamang ang senadora sa mga totoong programa ng gobyerno para sa sektor ng agrikultura. Giit ng palasyo, patuloy ang pamamahagi ng livelihood grants at food assistance sa mga magsasaka at mangingisda sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi natin alam kung Senator Amy ay nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata updated si Senator Amy Marcos sa mga pangyayari, sa mga programa ng gobyerno. Kasabay nito, kinwestiyon din ni Castro kung bakit nanahimik ang senadora noong umamin daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paggamit ng iligal na droga. Binalikan din ng Malacanang ang usapin ng mga ghost projects sa flood control noong taong 2018 at 2020 na hindi naman daw binatikos o pinaimbestigahan ng senadora noon. 2019 naging senadora si Senator Amy Marcos. 2020 uulitin natin. Umamin si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost projects. 2018, nagsabi si Congressman Andaya na maraming flood control projects na hindi maayos. Nasaan siya? Nagpa-imbestiga ba siya? So, ang nakalamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte siya ay nanahimik? At ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot. Sa kabila nito, nilinaw ng Malacanang na hindi mag-uutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng anumang investigasyon laban sa kanyang kapatid. Ipinauubayan na raw ng palasyo sa mga kinauukulang ahensya ang pagpapasya kung may mga paglabag ba na dapat suriin sa ilalim ng batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.